Hi guys, good day. So, panibagong araw, panibagong tutorial na naman tayo para sa ating mga personal computers, sa ating mga PisoNet businesses, at sa ating mga personal laptop as well. So, ngayon, ang topic natin is paano natin i-check yung mga health ng mga hard disk drive natin, mga SSD or solid state drive, and as well as yung mga external drives natin, no? Kasi para ma-aware tayo if ever na kailangan na ng backup, kailangan ng palitan yung mga storage devices natin. So, itong app na ito is napaka simple lang gamitin at saka mada-download natin siya for free. So, tara, let's go. So, ang kailangan na natin no is yung Hardest Sentinel na app which is free sa internet lang no. So, you can always download it in any browser. Like for me, I use Firefox. So, search nyo lang sa link is download Hardest Sentinel, then enter. Then, yung download link natin guys is recommended ko sa inyo na pipiliin natin yung ang pinakaunang lumabas sa Google search natin. So, itong hdsentinel.com. So, kasi ito yung legit na nag-o-offer ng hardest sentinel mismo. Meron namang iba't ibang mga other sources, pero recommended ko sa inyo guys is from the legit sources mismo, no? So, you can click it and dinisplay nito dito no yung iba't ibang mga options sa mga download links. So, meron ditong yung mga subscription type versions like the Hardest Sentinel Professional versions. So, ito yung mga versions na may mga subscription fee. So, I think it is annually or monthly, no? At meron din itong mga limited trial free versions. So, ito yung i-utilize natin ngayon. So, meron ditong zip version, meron ditong DOS version, at meron din itong Linux versions. So, sa baba, meron ding mga beta versions pero para sa video tutorial na ito, ang gagamitin na natin is yung Hardest Sentinel Trial B6.2 zip file. So, kung wala pa kayong mga Hardest Sentinel, pwede lang ito download by clicking the download link. So, wait nyo lang no na ima-magnet ng ating browser ang download niya. So, kung wala pa rin, pwede lang itong i-click here to download the file kasi minsan nagbabag mismo yung website tsaka yung browser natin. So, parang napuputol yung connections nila. So, for my sake, no, meron na akong hard disk Sentinel. So, post ko lang ito. At pwede nyo lang yan, after ma-download, pwede nyo lang yan i-extract here at saka iraran yung mismong app ng Hardest Sentinel. So, click nyo lang yung Hardest Sentinel or open it. So, dito, as you can see, meron akong dalawang storage devices. Yung isa is yung RAM 122 128 GB ko, which is ginagamit ko sa system or sa local desk D, yung sa nilalagyan ng Windows system. At yung isa naman is para sa data ko, which is yung Toshiba 500 GB. So, dito ko ino-store yung mga um, files ko like games, musics, pictures, and iba't ibang mga files no na hindi kailangan ng system para umandar. Excuse me. So dito, una tayo dito no sa RAM. So may overview dito na dinidisplay niya agad yung
total performance, yung total health, no? So, as we can see, meron akong 100% performance at meron akong 99% in health, no? So, dito pa lang, binibigyan na tayo ng malaking overview para malaman natin mismo, no, ang overall performance ng ating mga storage devices. So, makikita rin dito, importante ito, yung estimated remaining lifetime. Estimated remaining lifetime. So, ini-indicate dito na more than 1,000 days pa. So, goods na goods pa itong gamitin. So, meron din ditong data regarding lifetime rights. So, may mga rights siya na 1.33 terabytes. So, meron din nito yung verbal overview niya is dito. Makikita nyo na ang SSD is perfect. Wala nakitang mga problematic sectors. And also, wala na actions na kailangan. So far, goods pa ang ating SSD. So, additional information, no, meron dito sa hard disk Sentinel is yung temperature. So, malaking factor din ito, no, na malaman natin yung temperature ng ating mga storage devices kasi pag umiinit or I say lagpas ng 50 degrees Celsius yung init, kung naka-idle naman yung ating mga storage devices, like wala namang ginagawa, konting process lang ang ino-open natin, dapat below 50 degrees Celsius lang siya, no? Pero if lagpas 50 degrees Celsius na naka-idle naman yung mga task natin, baka may problema na yung storage devices nyo, no? So, makikita natin dito yung current temperature, yung average at yung maximum temperature niya, no? So, napaka-importante nito malaman natin ang temperature. Kasi based on my experience, meron akong mga iba't ibang klaseng brand ng SSD na naka-idle lang pero nagpas 50 degrees Celsius yung temperature niya. So, doon na lumalabas ng mga sintomas na nagahang, naglalag, nag-100% yung mga disk capacity. So, medyo problematic na talaga yun, no? So, let's move here sa Smart. So, dito additional informations na mga importante natin malaman, no? So, dito ang most important lang dito is yung ang mga warning, mga critical composite temperature, no? So, based sa akin naman, wala naman akong mga data, wala naman akong mga warnings at errors so far. So, dito, yung mga commands, yung mga read and write, at yeah, mostly read and write ng ang data dito, no? So, next is the information. So, this is important, no? If you are generating reports regarding sa mga devices. So, dito, 100% data regarding sa inyong mga storage device ay i-display niya. So, makita na ito ang number or I say the interface number ng host nyo, interface. So, currently, ang WLRAM ko is naka-NVMe SSD, no? So, medyo, ano siya, updated or latest version of SSD. So, meron din ito yung controller, yung location, yung model, firmware, at most importantly, no, if nagtatali kayo ng mga reports, meron din itong mga reports like serial numbers. So, explore lang kayo dyan, no, regarding mga additional reports na baka kailangan nyo soon sa inyong um, mga data or documentation as well. So, move tayo sa logs. So far logs,
may mga message lang siya dito if ever may mga problems na nakita sa inyong mga storage devices. So, move tayo sa disk performance. So, yeah, disk performance, mostly lang dito importante is yung data read and data write. So, makikita natin dito ang reads and writes per day. So, it is a big factor, no? Kung paano perform ang ating SSD or HDD. Kasi read and write lang naman yung trabaho nila as storage devices, no? Yung basa at delete. So, meron din itong alerts. So far, wala naman akong alert. So, okay lang yan. So, meron na tayo ditong average reads per day. So, almost or more than 2 gigabyte per day. 2 gigabyte day per day din ang iyang um, writes, no? So far, ito lang yung importante na malaman natin kung nagpe-perform ba ng maayos yung mga storage devices natin like HSD, HDD, at also yung mga external drives natin, no? So, punta naman tayo sa data drive ko, is yung Toshiba hard disk. So, same lang naman. Meron din ditong temperature, yung smart, yung information, yung logs, yung performance, at yung alerts. So, same lang yung mga report na pinaprovide niya, no? So, for additional knowledge lang, no? Um, for additional knowledge lang, no? It is for testing your SSD. So, pwede natin siya i-test yung read and write niya for a certain period of time. So, I'll give an example. Gamitin natin itong wall RAM. So, click nyo lang yung wall RAM at saka yung disk, no? So, meron tayo ditong short self-test, yung extended self-test, at yung palagi kong ginagamit is yung random sec test. Kasi, tinitest niya yung read and write niya, no? So, if ever nagpass like standard um, amount of read and write yung SSD nyo is goods na goods niyan. Pero if ever below the average naman, so medyo SSD nga siya, pero mahina yung performance niya, no? So based on my experiences, no? Based on my experiences, no? Meron akong mga iba't ibang klase mga SSD na hindi pareho yung performance or rather hindi pareho yung read and write test niya. So mas mainam talaga na gagamit tayo ng mga branded at tested na mga SSD at HDD. So dito, pwede tayong mag-quick test which is um, 2 minutes. So you can um, choose different tests for a certain period of time. So meron itong normal test, diff test, log intensive test, and quick test. So for the sake of this video, we'll just be using quick test. So let's start the test. So the most crucial data dito, no, is yung operations. So if ever lagpas ng standard operations amount ang in-operate ng SSD nyo is meaning that is will perform or quality yung SSD na um, quality yung SSD nyo, no? So as expected, dapat for 2 minutes, dapat dalagpas ako ng mga 300,000 operations, no? To be considered as efficient performing. So in here, lagpas na ako ng 300,000. So I think doble pa ito, no? Up to 600,000 operations. Kasi given naman na NVMe siya at saka siya yung pinaka-latest na build ng mga SSD so far ngayon.
So, i-stop ko lang to. At pwede mo rin gawin sa mga iba't ibang klase ng mga storage devices nyo, like sa mga storage or rather sa mga external storage nyo at sa mga data drives nyo, no? So, similar lang yung mga magagawa natin. So far, I think yun lang, no? Kung paano mag-testing, rather paano malaman yung health ng mga storage devices nyo, like sa mga SSD or HDD, external hard drives, and so on and so forth, no? So, if meron kayong mga comments, suggestions, feel free to leave a comment below. And if nagustuhan yung video na to, um, kindly leave a like as well. So stay tuned for possible videos for the following days. So I think that's it. Bye bye.